Hey guys, welcome back sa Kavango Diaries. My name is Kuray at sa video na ito yung part 2 nung ating nakaraang video na na-review natin tong sasakyan ng kamusta naman after 4 years. Ngayon naman, ang kakamustahin natin is yung mga accessories na binili natin, gumagana pa ba after 4 years? Kaya kung bago ka lang sa channel ko, be sure to click like and subscribe, hit the bell notification para pa sa mga ganitong klaseng videos. Kaya tara, isa-isa. Umpisa natin tong video na to sa bandang harapan dito sa may dashboard. Isa-isahin natin. Kamusta naman yung dashboard cover na binili natin? Actually, yung dashboard cover na to, goal ko nung time na yun is para ma-protect sa mangitim yung dashboard, no, para hindi ko lagi mini-maintain. So far, yung purpose niya is nagagawa niya yun. Hindi ako ganun kadalas magpunas nung aking dashboard dito sa ibabaw. Vacuum lang. Very low maintenance. Kaya yung purpose na kailangan ko para sa kanya, talagang na-serve niya. Pangalawa dito, bumili ko nung rubber guard doon sa may harapan para naman yung mga alikabok hindi masyado magsisiksik doon sa mga hard to reach area. So far, buhay pa naman yung rubber guard na yun at hindi naman ako nagkakaproblema doon. Ang isa sa pinakamatibay na electronic na binili ko dito is itong aking dashcam. Dalawa yung dashcam natin sa harapan at sa likod. Ang brand niyan Yi, pero hindi na ata nag-i-exist ngayon itong model na to ng Yi ng dashcam. So itong Yi na to, wala pang napapalitan dito, wala pang nasisira except sa SD card. Yung SD card nito nakakadalawa na ako. Yung unang bundle niya hindi masyado matibay, laging nakokorrupt yung data ng dashcam. Pero dito sa pinalit ko na SD card is yung Transcend na class 10 na medyo mamahalin na 128GB. So far hindi pa nasisira yung SD card na yun. Although once in a while nako-corrupt siya, kailangan mo lang i-reformat. Pero other than that, tumagal na ng more than 2 years yung SD card na ipinalit ko sa kanya. Gumagana yan for both front and back ng ating mga dashcam. Susunod natin syempre itong ating iPhone holder na to. Laging yung nakikita yung mga video ko sa perspective ng dito banda na camera kasi andun yung camera holder ko. So far nakapagpalit na ako, pangalawa na yan. Yung una yung Verbatim na brand na may wireless charging. Hindi masyado tumagal yun kasi nasira yung pinaka-suction niya dito sa ating windshield. Ngayon pinalit ako ng Bavin pero hindi na siya wireless charger. So far mahigit 3 years na tong Bavin ko. Medyo maganda-ganda yung rubber niya, makapit. So hindi pa pinapalitan yan. Siyempre pagdating naman dito sa baba, wala tayong masyadong pinalitan, wala tayong masyadong accessories. Pero dito sa infotainment, so bumili tayo ng 10.5 inch na screen protector para dito sa infotainment. Tapos meron din tayong I think 12 inch na screen protector para dito sa ating instrument cluster. Ako lang din na nagkabit niyan and very proud ako kasi walang bubbles yan, diba? Napakahirap gawin yan para sa hindi sanay. So okay yan, wala pa tayong napapalitan dyan. Pagdating tayo dito sa medyo gitnang part ng sasakyan, nakailang palit na ako ng USB cable pang charge ng sasakyan. Dahil siguro hindi pwede ng hot temperature, once in a while naglolo ko yung USB cable para sa pag-charge ng phone. Pero other than that, siguro mga nakailang palit na rin ako nun. Pero syempre may mga types na ako na binibili yung medyo magaganda yung cover niya para medyo mas tumagal ng konti. Pero itong pinalit ko medyo nakaka 1 year na mahigit. Susunod natin ngayon is itong ating USB, yung 12 volts na power extension na may kasamang USB. Kasi siya yung nagpa-power ng ating dashcam sa harap. So far, okay yan mula nung binili natin. Hindi pa natin pinapalitan yan. At maganda yung performance niyan. May mga instances kasi na may mga pumuputok na fuse dahil medyo mataas ata yung load ng iba. Next ko is yung 12 volts to 220 volts na inverter ko. Dahil syempre may mga kasama ka dito na nakikicharge. Ako, kinakabit ko yung laptop ko minsan or ibang electronic devices na 220 volts na hindi mas mataas sa 100 watts. Kaya ginagamit ko siya. Isa to dun sa mga matatagal na halos bago ko pa binili yung sasakyan, Andy, binili ko na siya. Nasa mahigit 4 years na yan. So matibay naman siya. Although yung fan niya na lang ang medyo maingay, pero yung purpose niya na makapagbigay ng 220 volt
andun pa. Okay, dumako naman tayo dito sa may bandang gitna ng sakyan, yung mga pinagkakabit ko dyan. Nagkabit ako ng ambient light dati. Medyo relaxing yung kulay ng sasakyan pagka nagdadrive ka sa gabi. At naglagay din ako ng LED lights dito sa may ilalim ng upuan ng driver at ng passenger para naman pag kami kukunin yung second row passenger mo sa ilalim, medyo may ilaw yung ilalim ng seats mo, maliwanag, di ba? Yun, wala na yun. Hindi tumagal ata ng 3 buwan yun. Walang kwenta. At the same time, nung nawala na yung ilaw na LED light, unti-unti na rin sumama yung mga LED light naman nung sa may ilalim ng upuan. Actually, unang nawala nga yung ambient light. So, X na yun. Hindi ko na kinabit, hindi ko na rin pinalitan. Dahil una, medyo mahirap din i-maintain kasi once in a while, natatanggal yung pagkakasingit mo dito sa leather. Hindi na ako nag-effort na ibalik. Sunod yung inner scuff with step seal. Yan, pero yung pinakatapakan mo dito para pagbukas mo ng pinto, yung unang tatapakan hindi yung plastic, 'di ba? Meron ka nung stainless na cover pa para hindi agad pumapasok yung putek, yung dumi, yung alikabok doon sa mga plastics mo or pababa dito sa may pinakasasakyan mo. Yun, buhay pa yung 3 out of 4 kasi yung isa hindi ko napansin na nalaglag pala, natanggal yung pagkakabit. Pero otherwise, nasa-serve pa rin niya yung purpose except dito sa may passenger door, yung hindi ko napansin. Ganun din, bukod dito, meron syempre doon trunk door na trunk door seal natin. Kinabit ko rin yun para hindi nagagasgasan yung plastic nun, para kung may mga gamit kakarga sa likod, hindi mapangit na puro gasgas. So siya yung nag-absorb. So far, andun pa yun. And eventually, nung unang beses ko nga siya na kinabit, nagkaroon ako ng problema dun sa anti-pitch dahil nagiging obstruction siya sa pagsasara nung aking trunk door. Pero so far, okay na yun. Nasolve ko na yun. Makikita nyo rin dito sa description yung mga video na related. Nagkaroon din ako noong deep dish matting. Deep dish matting sa lahat ng side, sa driver, sa passenger, sa second row, pati dun sa trunk. Nilagyan natin yan ng deep dish matting para nga hindi basta-basta pupunta sa pinakailalim na layer nung carpet na napakahirap linisin. Plastic siya. And then meron naman ako sa ibabaw nun na pinaka 3M na doormat na nag-absorb ng alikabok at saka ng tubig bago pa makarating dun sa deep dish mat. So far buhay pa yon. Maganda yung quality ng plastic niya, hindi nabubutas, hindi rin lumulutong kahit na tanggal kabit ka ng tanggal kabit, especially dun sa likod, kahit nagagasgasan na ng mga kahoy yan or ng mga hard plastics yan. Matibay yung deep dish matting ko na yun na binili ko nung unang part na yun. Okay, tapos na tayo dun dito sa loob, yung mga ikinabit natin. Punta na tayo sa may labas. Unahin na natin yung tailgate decal. Diba, mayroon tayong Geely sa likod. May sticker ako na nilagay doon na reflective sticker para syempre pagka nailawan, Geely. Yun, wala na kwenta. Natanggal yung agad yung sticker na wala pa atang 3 buwan kasi nga ulan, araw, absorb na yung tubig. So eventually yung unti siya natanggal. So X yun, wala na yung tanggal. Sumunod yung mud guards. Naglagay tayo ng mud guards sa ilalim. Syempre, dahil cons din nung sasakyan na to sa design nito, yung pumapasok yung putek sa may ilalim ng pinto mo. So para mabawasan yung pagpasok nun, naglagay ka ng mud guard. Ewan ko kung may silbi yung kinabit ko. Pero so far nakabawas naman siya. Buhay pa yung mga mud guard ko. Although yung isa basag lang dahil syempre pag akit-akit ko sa curb, sumasabit pala. So far buhay pa yun pero hindi ko pa pinapalitan. 3 out of 4 ang gumagana dun sa mud guard natin. Sunod is yung outer door handle natin. Kasi di ba normally may scratch mo yung pinaka door handle mo, lalo na yung pintura nun. So to prevent that, naglagay ako ng pinaka cover nun, color chrome. Siya na yung maraming gasgas. Serve niya na yung purpose niya, hindi niya masyadong ginasgasan yung pinaka handle ko, na observe niya na. So far buhay pa yun sa 4 na pintuan nung sasakyan. Syempre bukod doon, naglagay din tayo ng roof rack. Yun, yung may isa sa may pinakapakinabang sa akin yung roof rack na yan. 4 years na yan, na-erastro ko na rin sa LTO yan. So kapag punong-puno na kami dito, biroy mo na sa laki na nito, napupuno ko pa yung space na to, naglalagay pa ako sa ibabaw. Bumibili ko ng mga plastic na Orocan na may cover, tapos tinatali ko sa ibabaw para lang makapagbigay pa ako ng space dito sa sasakyan. So far, ang laking pakinabang ng roof rack na yan. Gamit na gamit ko yan, and buhay na buhay pa, matibay yan. Bukod dyan, sa mga yan, meron pa akong hindi naman nakakabit sa sakyan pero accessories na rin ko tawagin kasi bumili ko ng vacuum cleaner na Fuji Hama, wet and dry yon. 4 years na rin yon, so hanggang ngayon ginagamit ko pa rin panlinis ng sakyan yon. At the same time, kasama rin yung Fuji Hama pressure washer niya. Matibay din yon kasi kung maisipan ko magpa-car wash, di car wash. Pero may sarili akong panlinis. Kasama na yun yung pressure washer na yun, tsaka vacuum. Pareho nun, matitibay lahat yun. So far, siguro mga 80 to 90% na mga pinagbibili ko, mga pinag-invest ko dito na accessories sa sasakyan ko. After 4 years, mga buhay pa talaga. Maliban na lang talaga dun sa iba na medyo consumable kung tawagin. Ngayon, para kung gusto nyong reviewin yung mga pinagbibili ko, paano siya kinabit, andito sa playlist, sundan nyo na lang sa playlist dyan. Siguro yung mga unang videos ko tungkol
sa Okavango, andun yung history kung kailan ko siya at saan ko siya binili. Lalagay ko na lang sa description sa baba yung full list kung makikita ko pa siya sa mga online stores kung saan ko siya pinagbibili for reference. And other pa doon sa ibang parts na yon, syempre sa outer nagpalit na rin ako ng wiper. Napalitan ko na yung harap at saka likod na wiper. So meron din tayong YouTube shorts paano kinakabit yun. Pero yun yung mga consumable items na lang ng sasakyan. And that's it. Mga pinagbibili ko 4 years ago dito sa sasakyan na to at ano na yung mga napalitan ko sa sasakyan. Pero other than that, so far yung mga ininvest natin, worth it naman. Matibay pa. Kayo, ano yung mga pinagbibili sa sasakyan nyo na hanggang ngayon buhay pa? Lagay nyo nga sa comment below, pag-usapan natin, pagkwentuhan natin. Malay nyo, wala pa ako nagbili na. At again, kung nagustuhan mo tong video na to, please be sure to click like and subscribe, hit the bell notification para pa sa mga ganitong klaseng 4 years after videos. Again, thank you so much for watching. I'll see you again next time and peace!